So, good morning mga kamakina, kamusta kayo? Ako'y muli nagbabalik, Makina Adventure TV. Ayun, at dating gawi, tayo nga pupunta ngayon sa aming garahe at tayo yung nagagawin, okay? So kung mapapansin nyo, gusto ko lang po i-share sa inyo, no? Hindi na po si Bito yung aking gamit, no? Gusto ko i-welcome nyo po si Roxy. Yan po yung aking bagong kasama ngayon. At pinatanong nyo po kung saan po si Bito ngayon. So anong po sa bahay, huwag kayo mag-alala, hindi po sa binibenta. Dahil si Bitay po kasi at may kakandaan na. At although mekaniko po tayo at marami tayong alam na gawin sa kanya para maayos siya, pero meron kasi akong purpose sa motor na to kung bakit nagpalit ako ng Aerox, no? So, sa akin to, para sa sarili ko lang naman to na personal reason ko na lang, kahit di ko na siguro i-share sa inyo. At hindi na fit si Bitoy para dun sa purpose na yun, no? Kaya upgrade tayo ng Aerox, no? So hindi natin siya makakasama sa aking mga vlog. So madalas si Roxy ang ating makakasama. Alright, so kamusta naman po ang lahat, no? Kamusta kayo? Itong bugling ko to, madalas nag-uulan eh. So I hope na nasa mabuti kayong kalagayang lahat at ang inyong mga sasakyan ay nasa ligtas at nagagamit nyo pa hanggang sa ngayon, no? Medyo makulimlim pa rin at medyo maulap, pero we hope na, we pray na pag lumakas yung ulan at yung mga dating na bagyo sa susunod, normal naman magkakaroon ng bagyo talaga, pero nawa hindi naman ganun kalakas or masalanta ang karamihan. So bigyan ko ng konting review dito kay Roxy, no? Si Roxy po ay Yamaha Aerox 155 engine displacement, CVT type scooter, front telescopic, at merong fuel capacity na 5.5 liters. Okay, so ano ba yung mga mga magandang mga na-observe ako mga gandang bagay dito sa motor na to, no? Unang-una, so personal ko to. So unang-una kasi malaki, bulky kasi yung Aerox. Noon pa man yung talaga gusto ko yung mga bulky na motor, no? Gaya NMAX, ADV, PCX. At isa po si Aerox sa aking mga gusto na motor, no? Pero ang pinaka gusto ko talaga kamakina is si NMAX. Okay? So bakit kung natanongin niyo po ako bakit hindi NMAX ang aking binili, no? So actually okay naman si NMAX. So wala lang, pwede magbago ng isip. Parang mas trip ko na ngayon si Aerox kaysa kay NMAX. Okay? So pwede magbago ng isip, di ba? So try naman natin yan. At hindi nga ako nagkamali sa pagkuha sa motor na to, no? Fit na fit siya sa aking purpose, especially sa trabaho, no? At Aerox yung aking napili. Una-una, nagustuhan ko dito yung kanyang manibela, no? Napakalambot ng handling, napaka-smooth. Yan, napakaganda ng kanyang handling. So kahit saan birada niya, pasok kayo kaagad. Feeling ko naka Honda Beat pa rin ako. Sobrang lambot ng kanyang manibela, no? Low bulky siya. Kaya pa rin naman sa mga singitan. Hindi ko gaya ng Honda Beat nga lang na maliit. At kahit alanganin mo yung pwesto, napapasukan mo na singit, pasok pa rin siya. Pero guys, ano ko lang po sa inyo, sa pagsingit naman po, ingat na lang po kayo, ha. Pangalawa na gusto ko dito is yung kanyang bilis. So napaganda ng acceleration nitong Aerox. Wala akong masabi, so hindi ka mapapahiya talaga. So ayaw ko na sa ibang motor, pero nakakuha rin kasi ako ng feedback sa mga ADV, PCX na nabibitin daw sila pagpaahon. So sa akin, dahil madalas ako dito sa Antipolo, pagpaahon talagang lumalaban, no? Kahit hindi na ako mag-upgrade na CVT o ng makina, kayang-kaya na to, no? So ang bala ko dito is stay stock na lang. So ewan ko lang, in the future kung magbago pa yung isip ko, di ba? Depende sa preference ko rin kasi na ginagamit ko itong motor na to. And pangatlo, no, malaking compartment box. So sa ngayon hindi pa ako naglalagay ng top box, no, kasi parang okay na sa akin yung kanyang compartment. Napakalaki na, no? Meron na siyang 4.5 liter na compartment.
kung di ako nagkakamali, yung kanyang laki. Kaya okay lang muna sa akin to. At pa na nagustuhan ko dito, siyempre yung kanyang forma, no? So talagang hindi natin may kakailan, napakaganda ng forma ng Aerox. Ayan, tapos digital gauge na siya. Ayan, so meron na siyang oil indicator, warning light. So pag kailangan natin mag-change oil, kailangan natin magpalit ng langis, nag-indicate siya sa dashboard. So ito masasabi ko na to na nagustuhan ko sa motor to is aking personal ko lamang, no? Iba-iba pa rin tayo ng preferences. Okay, iba-iba pa rin tayo ng gusto. Wala namang motor na perfecto eh. Basta preference mo lang yan kung anong hinahanap mo sa isang motor, no? Para masabi mo gusto mo itong motor na to. At pang-lima, gusto ko to kasi malakas ang ilaw, no? Parang kahit di na ako mag-MDL. Okay na sa akin yung ilaw na to kahit sa gabi. So okay na sa akin yung buga na kanyang liwanag. Hindi siya madilim. Hindi ko gaya ng Honda Beat, talaga mahina yung stock, no? So na-compare ko lang. Tapos yung busina, okay na rin yung busina para sa akin, no? Yung busina niya talagang malakas. Yan. So rinig na, hindi siya yung pang newbie na busina. So ano naman yung mga disadvantages na nakita ko dito sa Yamaha Aerox? So syempre, hindi ko pwede sabihin na napakagandang motor na to at napaka-perfecto, no? So meron din itong mga disadvantages. Isa mga disadvantages na nakita ko dito, unang-una, no? Matagtag. Matagtag yung kanya suspension. So nung una akala ko okay, pero nung siguro nakaka 2,000 km na ako na tinatakbo, napapansin ko na medyo matagtag yung kanyang suspension. Although dalawa yung shock niya, matagtag talaga yung suspension niya. Medyo gagastos na naman tayo kung kapapalit lang natin, magpapalitan naman tayo ng mga kung ano dito sa motor. Kaya ko pa naman siyang tagain. Siguro in the future iba-vlog ko rin to, no, kung ano yung aking mga future na papalitan sa motor na to. Yung matagtag talaga siya, front. Minsan nga may lagutok pa pagka nakahams tayo ng matagal, ng malumpa na malalim eh. May lagutok siya, no? Ayun yung napansin ko dito sa Aerox. So ewan ko lang sa inyo, comment nyo kung ganito rin ba yung mga Aerox nyo. Tapos yung kanya suspension sa likod, ayun nga, matagtag talaga. So though pag nagkaroon naman ng angkas, nababawasan ng konti yung tagtag niya. Then pangalawang disadvantages ko dito, yung kanyang fuel consumption. So medyo maybe siguro nagkukumpara ko lang kasi 155cc ang displacement ng motor na to. So kumpara sa Honda Beat na 110 displacement. So mas maliit ang makina, mas matipid. So ito kasi 155, lumaki na po yung makina ng motor na ginagamit ko, kaya yun, mas malakas rin yung konsumo. So for share ko na rin, nasa ano siya, naglaro siya ng 35 to 36 km per liter yung kanyang fuel consumption. Okay, kung may angkas ako 35, kung ako lang mag-isa, tipid mo lang 36. So bira na yung mga 37. So ewan ko, sa nakapanood ko mga ibang vlog, at sinasabi lang nakaka 42 kilometers, 45 kilometers per liter daw sila. So ewan ko lang, no? Pero sa Aerox ko kasi 35 to 36 kilometers per liter lang inaabot ng fuel consumption nito, no? So siguro dahil madalas ako sa paahon, dito ako palagi sa Antipolo, sa aming garahe, no? Pero overall, yung fuel consumption niya, tolerable pa rin naman siya, hindi naman siya sobrang lakas. Nakakarating pa rin tayo ng malayo. Actually, pinakamalayo na rating na nito sa ngayon, eh ano pa lang, Tagaytay. Yun pala yung pinakamalayo na rating nito. So plano rin namin ng asawa ko na magbiyahe ng Pangasinan gamit ko si Roxy. So at natin gumanda yung panahon para nakabiyahe tayo ng maayos. At isa pa sa napansin ko dito kay Aerox, yung pangatlong hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang side stand. So parang hindi siya firm. Pag naka side stand ka, i-atras mo ng konti yung motor, susunod na agad yung side stand niya. So napakalambot, no? Anytime pwede kang matumba, kala mo naka side stand ka pa, pero wala na pala, nakaangat na pala ulit. So tingnan natin in the future, magawa tayong remedy sa issue ng Aerox na to, no? Para ma-share ko din sa ibang mga naka-Aerox, no? At yun, makatulong tayo sa kanila, magbawa ko sila ng idea sa ating gagawin in the future. So
So alam ko na marami namang mga video sa YouTube kung paano ma-prevent yung issue ng ating mga motor. So gusto ko lang madagdagan yung inyong mga kaalaman sa mga susunod. Okay, so sa ngayon pinapakilala ko po lang sa inyo si Roxy ang ating mga kasama. Pero huwag kayo mag-alala, si Bitoy hindi mo siya malalayo sa akin, nandiyan pa rin naman si Bitoy. So napakalaking tulong po sa akin ng motor na yun, no? Talagang napaka-thankful ko sa motor na yun dahil tumagal, no? Almost 120k na rin, 120,000 kilometer na ang kanyang odometer, no? Simula nung since 2018 hanggang sa kakasalukuyan bago dumating si Roxy, talagang napakinabangan ko ng sulit si Bitoy. Kaya parang masakit sa loob sa akin na mapapalay siya sa akin kung ibibenta ko, no? Kaya maaari gusto ko makikita ko pa rin si Bitoy at nagagamit ko pa rin siya. So huwag kayo magkalala, in the near future makakasama ko pa rin si Bitoy sa aking mga vlog. Magkakaroon pa rin kami ng content kay Bitoy. Okay, so asahan nyo lang yung mga bagong content ko dito kay Roxy dahil bago to. At para maibahagi ko rin sa mga subscribers natin na naka-Aerox. Well, I hope na gusto nyo po yung aking video for this day. Okay, at masaya po ako na nakapag-vlog po ako ulit. At pasensya na po kung ngayon na ako nakapag-video, nakagawa ng vlog ko. Dahil nga medyo busy po tayo. At updated naman po ako sa aking Facebook page, Makina Adventure TV. Yun, so salamat po sa suporta ninyo sa aking channel at sa aking FB page, no? This is me again, Makina Adventure. Okay, kita-kita tayo sa sunod na aking vlog. God bless.